Zucchini recipe naman po tayo for today video. So una po ay tatanggalin ko po muna yung mga parte na nasa loob ng zucchini. So para mas madali po ay ginamitan ko na po ito ng kutsara at para mas madali ko pong makayod. Pero po una po ay talagang hinihiwa-hiwa ko po muna dahil po sa ganung paraan ay mas mapapadali po ako sa pagtanggal sa mga ibang parte ng zucchini. So at this time po ay natanggal ko na po yung mga nasa loob na parte na malambot ng zucchini. So after naman po niyan ay dadako naman po ako sa giniling, nilagyan ko po ng asin, paprika at kurkuma. And then after po niyan, minix ko lang po para mag-combine ng mga ingredients. Then nag-add din po ako ng 2 itlog. Then minix ko lang po ng minix hanggang mag-combine po ng maigi lahat ng ingredients. Then nag-add naman po ako dyan ng breadcrumbs. Minix ko lang po ulit ng maigi para mag-combine well po ang lahat ng ingredients. Then after ko pong ma-mix ay ganito na po ang itsura niya. Pagkatapos naman po niya, sa isang kaldero po ay naglagay lang po ako ng water. Pagkatapos po ay pinakuluan ko lang po yung mga parte ng zucchini sa tubig na may asin. After po mga ilang minuto ay naluto na po itong mga parte ng zucchini na malambot. Pagkatapos naman po niyan ay hinango ko lang po. Then sinunod ko na pong pakuluan itong mga zucchini na tinanggalan ko ng malambot na parte niya. So hinayaan ko lang po hanggang maluto din po. Pagkatapos naman po niyan ay nilagay ko po dito yung mga parte ng zucchini na pinakuluan ko. Then, minix ko lang po yan para mag-combine well po talaga sila. Then, naglagay po ulit ako ng breadcrumbs at hinalo-halo at yung mga zucchini po na pinakuluan ko ay kumulo na din po at lumambot na. After naman po niyan ay nilagay ko na po dito itong mga giniling na may iba't ibang mga ingredients na nagpasarap po talaga dito sa palaman ng zucchini. So, after mga ilang minuto po ay nilagay ko na po ang mga giniling dito sa zucchini. Pagkatapos naman po niyan ay nag-add po ako dyan ng ginadgad na cheese. Ito din po ay magdadagdag pampalasa at pampasarap. Pero dalawa po ang aking lulutuin, isang walang cheese at isang may cheese. Para po yung gusto ng may cheese ay pwedeng kumain ng may cheese at yung ayaw naman po sa may cheese ay pwede pong kumain ng ganito ng without cheese. Then ito na po yung without cheese na akin pong isusunod na iluto sa air fryer dahil naluto ko na po yung with cheese. So after ko pong malagay itong mga giniling dito sa zucchini na pinakuluan ay eto na po siya. Alam nyo po ba guys na yung ganitong recipe ay masarap po pala dahil alam naman po natin na ang baboy ay malasa at yung mga ingredients din po na nilagay ko dyan ay nagpasarap, lalo na po yung itlog ay lasang-lasa. So guys, after mga ilang minuto ay naluto na din po itong with cheese na niluto ko kanina sa air fryer. Ngayon naman po ay nakasalang yung isang without cheese. Pwede nyo rin po yan lutuin sa oven. So dahil hindi ko na po natiis, natikman ko na po itong without cheese. Kaya naman po, tikimang portion po ulit. So ito po guys ay napakasarap pong recipe, napakasimple at napakarami din pong vitamins and minerals na makukuha sa zucchini. Pati na rin po sa giniling dahil nga po kailangan natin ng protina. Kaya naman po, tamang-tama po ito. Dahil po may gulay ka na at meron ka pang karne na marami din pong vitamins and minerals na makukuha dito sa ganitong recipe. Less inflammation na din po dahil po hindi po pinirito, hindi rin po ginisa dahil po ang pirito at ginisa ay nagkakos po ng inflammation sa ating katawan. So kung ikaw po ay umiiwas sa mga pirito kagaya ko at mga ginisa, ganito lang po ang paraan natin para makapagluto tayo ng masarap ding pong recipe at healthy pa. Ito naman po yung without cheese na niluto ko na nasa air fryer. After mga ilang minuto ay naluto na din po ang mga ito. So eto na po at naluto na po yung without cheese. Yung may cheese po kanina ay naunang naluto pero natikman ko na po yon. Masarap din po yung with cheese. At pati na rin po yung ibang ingredients na nilagay ko ay nagpasarap din po talaga sa ganitong recipe. Para matikman ko na rin po dahil po talagang natatakam na ako dahil po gusto ko ring malaman kung alin ang mas masarap, yung may cheese o without cheese. Yung may cheese po ay masarap po talaga dahil nga po yung cheese ay nakadagdag sa pagpapasarap. Honestly speaking po, mas masarap po yung may cheese pero po I prefer po sa walang cheese dahil mas gusto ko mas natural. Pero masarap din po yung without cheese dahil nga po yung karne ay malasa at pati na rin po yung itlog ay nalalasahan ko. So sana po ay nagustuhan nyo. Thank you!